Summer night dito sa Toronto and marami kang pwedeng puntahan. Lalo Toronto, sobrang rich ng culture, sobrang rich ng mga neighborhoods. Kahit late night, galing sa mga event, galing sa mga concert, na pwedeng yung puntahan. Pero first stop lang to, kasi marami pa tayong pupuntahan around Toronto. And ngayon, nagka-crave ako ng nachos. Isa lang yung pinupuntahan kong spot para sa nachos. Sneaky D's. Loaded. Kung makikita nyo to, nachos, loaded na loaded. Sino hindi mabubusog, di ba? Siguro enough for 2 to 3 people kasi masyado malaki. Tapos meron drinks dito. So napakaganda ng vibe, talagang rock and roll. And gaganahan ka pa din. Kung lumaki ka dito sa Toronto, ito pa rin ang itsura ng Sneaky D's all throughout the years. Parang between $25 to $30 yung mga nachos na ganito. Marami pa kayong pwedeng orderin, burrito, yun din yung specialty nila. And mga iba't ibang Mexican foods. Next stop natin, punta tayo sa Yonge kasi merong mga street food doon na pwede natin kainan. Next stop natin ngayon is sa Yonge and Dundas. Nagkaroon dito ng night market na ewan ko kung kailan nag-open. Pero ito kasi yung pinaka-busiest spot sa Toronto. Kumbaga, ito ang parang tinasabi lang Times Square natin. So, katabi siya ng PMU, dating Ryerson. And nasa gitna siya ng city. So, makikita mo, ang ganda ng vibe, night market vibe talaga. So, maraming tao, marami kang options. Check out natin. Dalawang unang stall, parang parehas na Indian. Kung type niyo mga Indian foods, pwede niyo i-check out. Merong Nepali, merong Mexican, meron din Filipino. So, Filipino dito, available mga street foods, meron din mga soup. Nakita ko rin, karamihan, mga shawarma, mga kebab, mga ganon. Kumbaga, nasa heart tayo ng Toronto. Pinaka-perfect na lugar to para sa ganitong type. Kita mo, 11 o'clock, buhay na buhay pa rin. And maraming tao pa rin yung nandito, lively. So, may mga tables din dito na pwede kang umupo. Tapos ma-enjoy yung pagkain mo. Pero yung street vibes, tapos downtown Toronto, perfect location. Dati nung una namin punta dito, wala pang street, wala pang Filipino. So ngayon, meron na, tagpuan. And syempre, habang nandito ka na ang ganda ng gabi. Tapos lively na lively. So syempre, street food na Filipino ang ordering ko. Kumusta? Ayos lang po. Kwek-kwek. In-order ko, siomai. Tapos kwek-kwek. Kwek-kwek. Tapos pandan. Nagre-reserva pa ako ng space para sa mga pupuntahan pa natin mamaya, mga late night spots dito sa Toronto. Tara, simulan na natin. So pumapatak siya parang mga $5 each. Siyempre mga popular na street food na to sa atin. And kasi kaya nga ito yung in-order ko dito rin is siyempre nakaka-proud din na nandito ka sa isang famous na spot sa Toronto, downtown. Tapos pwedeng matry ng lahat ang Filipino street food. Ang mainit, wag lang mainit. Samantalahin nyo na habang nandito yung lugar na to. And summer ngayon, so napaka-lively yung vibe. Tapos pag gabi na ganito, okay pa rin kumain. Kumbaga mararamdaman mo pa rin yung buhay ng Toronto. So tara, puntahan naman natin ang classic stuff ng mga Torontonians natin. Next stop natin, ito talagang pinaka-OG ng street food dito sa Toronto.
Kasi madaling gawin, tapos murang-mura. And dati pag kung saan ka man pumunta, laging meron. Across the city, meron ka makikita ganito. So pag nandito ka sa North America, can't go wrong kasi hotdog tsaka sausages, ito yung pinaka-staple dito. So naalala ko na after concert noon, mga year 2000s pa yan, after concert or after ka mag-clubbing, mga gabi, ito lang mapupuntahan mo. Halos lahat ng mga lugar dito sarado pa, hindi pa uso yung mga pho, ito lang mapupuntahan mo na kainan, hotdog tsaka sausages. Tara! Dati, parang nasa $3 lang. So ngayon halos nasa $6 na yung isang sausage. Pero kumbaga, busog ka na, tapos solve ka na, 'di ba? And ito yung parang ultimate OG na street food dito sa North America. So sa akin, pag yung mga sausage ko or mga hotdog, kahit burger, simple lang ang ko, 4 na toppings lang palagi. Mayo, tapos relish, tapos sa onion. So yun. And minsan yung yung banana pepper, yun yung dinadagdag ko. Ito ang ating North American sausage. Pag sumagan to, in-order ko sausage kasi mas malaman. Tapos yun, medyo maanghang, may spice siya. And yun, napakasarap, napakalanamnam. Tapos lalagyan ko mo ng kung ano-ano recados. So, solve na. Pili ko mapa-breakfast, lunch, dinner. Pwede, solve to. Medyo marami na tayong nakain. Late night na kasi dito sa Toronto. At, pero pag titingnan mo, lively pa rin. And meron isang spot dito na buhay kahit gabi. And yun yung last stop natin. Koreatown. Kuha tayo ng sabaw. So ito na yung last stop natin ngayon. Nasa Koreatown tayo. Ito, part pa rin siya ng downtown. Bukas pa yung mga karaoke bar. Tapos ang dami mo pang pwedeng kainan. So nandito tayo ngayon sa Owl of Minerva. Dito sa Bloor and Christie, sa mismong Koreatown. Ito yung pinupuntahan namin. Dati, galing pa kaming Mississauga. Tapos ito lang kasing bukas. Bukas to halos 24 hours eh. Parang 6 a.m. na sila nagsasara. And, ultimate na spot na kahit ngayong summer na magandang panahon or maganda yung weather or kahit winter na sobrang lamig, pwede nyo pa rin puntahan. Pork bone soup, ang ultimate food trip, lalong-lalo na sa late night. Check natin kung kaya ko pang ubusin ito kung pork bone soup or baka pwede ko nang iuwi. Kumbaga nasa age na rin tayo na hindi na lang basta-basta yung kakainin natin. Pero man, sino ba hindi makaka-resist dito? See, kita niyo yung patatas. Natutunaw na dahil sa sabaw, dahil sa init. Kaya pag kinain mo ngayon, sobrang lambot and sobrang sarap. Sa Pilipinas nung natikman ko yung pork bone soup, iba yung sarap dito sa Toronto. Kasi naalala ko, first time lalo nung dumating yung, yung renter namin dito. Dinala ko sila sa Owl of Minerva kasi medyo late na silang dumating sa airport. Tapos nung natikman nila, sarap na sarap. Kumbaga, authentic na Korean dish siya. Pero patok na patok sa panlasang Pinoy. So yun, marami tayong napuntahan ngayon dito sa Toronto. Nighttime. Kumbaga, yun din ang nagde-describe minsan sa city. Hindi na gano'ng kalaki yung sikmura ko tulad ng dati. Medyo hindi ko naubos yung last natin. At syempre, nilook forward ko kung saan tayo mapadpad next time.